Okay guys, good day. So, ngayon, itatakal natin ngayon yung yung continuation regarding sa auto cycle or gasoline cycle. And then solve na rin natin pati yung mga problem sa auto cycle. So, first, i-discuss ko muna kung ano yung processes na lumalabas dito sa sa auto cycle. So, from here, itong auto cycle na to, ano yan, tinatawag din yan sa pangalan na petrol or gas engine. Okay? So, yung process niyan is all about dun sa SBSB. SBSB. Okay. Anong ibig sabihin ng SBSB? So, yung SBSB na yan, ito yung constant entropy, constant volume, constant entropy, constant volume. Okay. So, ang nangyayari dyan sa processes na yan, so i-drawing natin para mas madaling maintindihan dito sa sa pangalawang papel, okay? So stay put lang, okay? Okay? So i-drawing na natin yung auto cycle. Okay? So auto cycle. Okay? So ang PV diagram niyan, kung i-drawing natin, so PV, okay? Meron tayong PV, tapos TS diagram. Okay, so to TS. So, ang mangyayari niyan, so example na lang natin is yung, yung motor, di ba? Motor natin, or yung motorcycle natin, di ba? Gawa yan sa, gasoline engine din yan, di ba? Yung napapatakbo dyan. So, kailangan natin ng gasolina dyan. Okay, so, in that engine, so, meron tayong piston. So, sabi natin may piston tayo at the same time, so may initial volume tayo dyan. Okay, yung volume, assume natin na mayroon tayong volume dito. So, ito ay yung piston natin. Okay, so at that piston, ito yung original volume niya. Okay, so nandito yung piston natin. Okay, ayan. Assume natin na ganyan. So, once na tinulak yan, so from here, ito yung volume mo. Assume natin, mayroon tayong volume 1 dito, mayroon tayong pressure 1. So, from here, magpo-project dito yung pressure. Dito naman yung volume. Okay. So, ang nangyari dyan, so, i-compress mo to. I-compress mo. So, in-applyan mo ng force. So, at that point, pumunta yung piston mo dito, dulo ng piston, mula dito. Okay. So, from here, makakabuo ka ng panibagong volume. From here. And then, after mong i-compress, so therefore, meron kang pitong mabubuo dyan. May pitong papasok dyan. So, pag kinompress mo yan, mangyayari, pressure will increase, but the volume will decrease. Okay, so ang mangyayari, sabi natin dito, tumaas siya onte. Okay, so, ang nangyari dyan is isentropic compression. Compression ang nangyari dyan. So, but constant entropy. Okay. And then, after that, so since itong piston natin, syempre, hindi naman basta-basta lang yan, i-compress mo. So, kailangan mo dagdagan yan ng gasolina. So, from here, assume natin na meron tayo dito okay. So, may, dito, nagkaroon tayo ng heat addition here. So, from here, may lumabas na QA. May pumasok na QA. So, ano yung QA na yan? Siyempre, yan yung fuel. Tama? Yung fuel yan, yung gasoline. So, in that gasoline, so, continuous yan. Continuous yung sinusuplayan tong na to, itong piston mo, yung gasoline engine mo. So, ang mangyayari niyan, magkakaroon ka ng constant volume from here to here. But, pressure is increasing. Tama? Pressure is increasing ang nangyayari. But, there's a constant volume na nangyayari dito. So, hindi pa rin siya So, dinagdagan lang. After that, magkakaroon ng, so, since hinaluan mo ng fuel plus air, so, sabi natin, pinahuluan, fuel plus air is equal sa gas. Tama? So, sasabog yan. Sasabog yan. Pero, kailangan ng spark. Kasi gasoline yan. So, kailangan spark ignition engine. So, ito,
babalik yan. So, ang mangyayari, mag-i-expand. Okay? So, from here, mag-i-expand. So, from point 1, 2 to 3. So, from 3 to 4, so, babalik yan dito sa original state. But, ang mangyayari is isentropic expansion na siya. Tama? Nag-expand na kasi bumalik siya dun sa original position niya. Ito siya, di ba? Mula dito, tapos bumalik na ulit dito sa original position niya. Okay. And then, after that, meron kang tinatawag na, syempre, yung, ano mo dito, yung volume na ano, syempre may mga ano yan, tira-tirang ano yan, volume. So, yung tira-tirang volume na yan, ano bang tawag dyan? Syempre, itatapon mo na yan, di mo na kailangan yan. So, at that point, so, syempre, na-sweep na dito, na-sweep na yung volume dito, from here to here, so na-sweep na, so may kakaroon ka dito ng rejection. Syempre, kung may pumasok dito, may lalabas dito na Q. So, QR. Ito yung Q. Sabihin natin ganyan. Okay? So, may pumasok, may lumabas. So, dito, rejection na siya. Okay? Yan yung mga residue ng mga ano natin, ng motor natin, yung mga carbon dioxide na umano na dito. So, yan yung mga product ng combustion natin at this point. Okay? So, ito, babalik na sa original state from 4 to 1. Okay. So, ito, constant volume, constant volume. So, tatandaan, ito, constant volume at heat addition. This one, at constant volume at heat rejection. Okay. So, here, may pumapasok na Q in dito. Or, work in. Or, Q added. Tama? Another term. Ito naman, may pumapasok dito. May lumalabas ditong QR. May lumalabas din ditong workout. So, may lumalabas din ditong, ano pa ba? Q out. Okay? So, Q out. Other term. Okay. So, here, the area on this curve is what we call the work net. Okay? Work net. Dito matatagpuan si work net. Okay? So, sa TS naman, paano naman natin shadow drawing sa TS? Okay. Sa TS naman, so since ang temperature mo ay, tawag din na, initially, may temperature ka dyan, sasabihin natin nandito banda. Okay. So, dito banda. Hindi pa nagkakagulo yung mga molecules. Diba? So, initially, andito pa yon. Tapos, temperature mo nandito. So, assume natin nandito. Okay? Ito yung point 1. And then, nagkaroon ka ng compression. So, once na kinompress mo yan, magkakagulo yung mga molecules. So, ibig sabihin, tataas tong entropy mo. Yung dito, yung final entropy mo. So, from here, tataas ka. So, aangat yung temperature. So, ayan. So, meron ka ng S2. Dito may S1 ka. Okay? So, compress. And then, after nyan, hindi pala. Mali. Kasi ano nga pala to, diba? Constant entropy. Constant entropy. So, mali to. Hindi ganyan. So, ang mangyayari, constant ka pala. Okay, so tataasin temperature mo lang. Pero constant entropy ka. And then, here, kakaroon ka ng ganyan. Okay? Tataas yan. Kasi, nagkaroon ng constant volume. Okay? So, from that constant volume, nag-increase yung temperature. Okay? So, nag-increase yung temperature from here to here. Okay? Okay, so ito yung 0.1, 0.2, 0.3. Okay? And then, after that, so sabihin natin dito banda. Okay, after that, nagkaroon ng constant entropy ulit. Kaso expansion na siya, so pababa. Okay na, pababa. Kung nangyari yung temperature, lumiit ulit, lumiit. Okay? So ito, babalik na yan sa original state niya. So constant volume, heat rejection. So tama pa rin naman yung drawing natin. So ano lang. Okay? So, ito, BC equals sa C, ito S din. Kaso, itong portion na to, saka portion na to, is, nagkakaroon ka ng compression. Okay? Ay, expansion. Expansion dito. Dito, compression. Okay? Okay. So, from here, the area bounded by this closed figure is what we call the Q-net. Q-net. Okay? So, in that Q-net, okay, so sa Q-net, meron tayong pumapasok na
QA dito. Heat added. Okay, heat added din. Ito naman lumalabas is heat rejection. Okay. So, pag tinanong sa board exam, pag ang sinabi sa, what is the highest temperature in Otto cycle that we can get in this cycle? So, sasagot niya agad dyan, T3. T3 agad kasi kitang-kita naman dito sa graph natin, T3. Tama? So, T3 ang sasagot natin. Dito naman, pressure ang makukuha natin. Pinakamataas sa pressure is located at P3. Okay? So, ganyan. Kung kukunin natin siya isa-isa, so, madali lang yan. Okay? So, next natin is, sige, i-derive natin siya isa-isa. Okay, so, ang gagawin natin, kunin muna natin yung from point 1 to point 2. Okay, yung relationship niyan. Kasi para maging familiar kayo. Okay? So, from here, sa PB muna tayo, sa PB. So, constant entropy at point 1 to point 2. So, 1 to 2, constant entropy. So, ang nangyayari dyan, meron kang pressure, sabihin natin na temperature. So, relationship ng temperature over temperature 1. So, meron kang pressure 2 over pressure 1 raised sa K minus 1 over K. And then, sa B naman, sa B, sa volume, relationship niya. So, meron kang B1 over B2 raised sa K minus 1. Okay. So, kung natin to, kung i-relate natin to sa mga ratio ng mga, ratio ng pressure sa ratio ng compression, so ito, therefore, T2 will be equal sa T1 and then equal to sa RP. Ito yung tinatawag nating RP. Okay? Pressure ratio from here. Okay? So, meron tayong pressure ratio dito. Okay? Hindi lang inano yan. So, meron kang pressure ratio mula dito hanggang dito. And then, ito naman, mula dito hanggang dito. So, equal lang yan. So, RP yan. RP. Okay? RP, K minus 1. Okay? Over K. And then, ito naman. So, punta mo dyan, transpose mo. So, T1 is equal sa, ito, anong relationship to? Malaking volume, di ba? Ito, B2 is equal sa B3. Ito naman, V4 is equal sa B1. So, therefore, malaking volume over maliit na volume is equal sa compression ratio. So, compression ratio, ginanya mo siya, di ba? So, ang mangyayari dito, RK na yan. So, RK raised sa K minus 1. Okay? So, ito yung temperature to natin. Okay? Na-derive na natin. Okay. Then, next is at point 2 to point 3. So, ano ba nangyayaring process dyan? Point 1 to point 2 to point 3. So, constant volume yan. So, at that constant volume, meron tayong pressure. Okay? Pressure 3, pressure 2 is equal sa volume 3 over volume 2. Okay? Tama ba? Tama ba yung natin? Mali pala, baliktad. So, ito dapat, ito 3. Okay? 2 and 3. Tama ba yung natin? Tama ba? Mukhang mali So, ito mo lang. So, P3, B3, T3. Wala ka palang volume kasi constant volume nga pala yan. So, P2, B2, then T2. So, cancel si B kasi pareha sila. So, matitira dito is hindi B, hindi yung B. Kaya nalito ako. So, therefore, ito ay magiging T3 over T2. Okay. So, ito yung relationship mo. O, pwede pa ba natin yung expand? Pwede pa natin expand yan. So, from here, T3 is equal sa T2 and then P3 over P2. Okay? So, from here, okay, from this point, so T3 is equal sa, ito yung T2 mo, di ba? T2 mo, di ba? T2, hindi yung hindi yung uncle T2 yan, T2. Okay, so T1 and then RK, K minus 1. Okay, yan na yung T2 mo. And then, anong ibig sabihin nitong P3 saka P2? From here, the ratio of the highest pressure over yung P2 natin
ito yung tinatawag na, hulaan nyo, yan yung tinatawag na cut-off ratio. Okay. Yeah, so, sa pressure, nagkakaroon tayo ng cut-off ratio dyan. Cut-off ratio tuloy. Yung pressure ratio. Okay? Pressure ratio mula dito hanggang dito. Okay? So, hindi cut-off ratio, pressure ratio. Wala, hindi yan So, ibahin ko. Itong pressure na mataas over yung pressure 2 is equal dun sa RP natin. Yan yung RP. Yung tinatawag. Okay? Ito, RP to sa compression. Ito naman, RP to at constant volume. So, ito yung kukunin natin sa pag-derive ng mga ibang equation. Okay? So, therefore, meron tayong relationship na to. Okay? Meron na. Then, at 0.3 to 0.4, meron kang isentropic constant dyan. So, palitan lang natin to, mataas. So, T3 over T4 is equal sa, lagay natin dito, yung, volume. So, B4 over B3 is equal sa K minus 1. Nakarisa K minus 1. And then, dito, lagay natin dito, P3 over P4 raise sa K minus 1 over K. Okay. So, from here, itong portion na to, may napapansin ba kayo dito? Si P4 sa B1 equal yan eh. So, lagay natin dito. Baliktarin na natin. Pwede naman natin baliktarin para mauna si T4. So, T4 will be equal sa ganito. Okay? So, magkakaroon ka ng B3 na over B4. And then, K minus 1. Okay? So, here, pwede ba natin tong i-relate dito? Ano ba tong B3? B3 will be equal sa B2. Diba? So, B2 over B1. Diba? B1 equal din to. Okay. So, therefore, kabaligtaran lang pala yan ang compression ratio. Okay? So, pwede pala natin tong i-relate as 1 over RK raised sa K minus 1. Ano ba tong T3 mo? T3 mo ito yun, di ba? Okay. So, therefore, T4 is equal sa, okay, so lagay natin dito, T1, and then RK, K minus 1, multiplied by RP, and then 1 over RK, naka-raise sa K minus 1. So, therefore, kung i-distribute mo yung exponent dito, so cancel to, cancel din to. Therefore, T4 will be equal sa RP. Okay? So, RP lang pala yan. Okay? Kung i-relate natin yan dito. And then, ano naman relationship nito? Ng P natin, P4 sa P3. Okay? So, lagay natin dito. Baliktarin din natin to. So, pwede ba natin baliktarin? So, T3, and then, lagay natin dito is T4. Mali. T4 na lang pala. Kasi babaliktarin nga natin eh. Then, ito, P4 over P3. Then, K minus 1 over K. So, from this point, therefore, T4 will be equal sa T3 or T1 RK ito, di ba? RK K minus 1 and then lagay ng RT, di ba? Ano ba to? Mula dito hanggang dito, so yung pressure na to, saka pressure na yan, anong tawag dyan? Di ba RP din yan? Kaso sa compression. Okay? Sa compression siya. Okay? So, lagay natin dito, RK din yan, di ba? So, RK, K minus 1. Okay? So, ito, dapat kabaligtaran to, neto, kasi mataas si P3, di ba? Mataas si P3. So, therefore, kabaligtaran to ng RP natin sa compression. So, ito rin yun, di ba? Ito yung nilagay nating RP dito, di ba? Okay? So, ito yung RP natin dito. Yan din yun. Okay? So, lalagay natin dito, RP. So, RP, 1 over RP. So, hindi. Ano na lang natin?
ilagay natin dito is yung ratio na lang ng P3 saka P4. So, P4 over P3 na lang. Okay? K minus 1 over K. So, balikan natin yan. So, ganyan yung relationship niyan. Okay? Ito, sa compression to. Magkaparehas to sa compression. Ito kasi RP sa compression. Ito naman, RP to sa volume. So, ito, nilagay natin dito, RP to sa volume. So, ito, RP naman to ng compression natin. Okay? So, dun tayo sa ano? Wala ng papel ulit. So, lagay natin dito. So, ito naman. So, since ito ay, ano siya, at point, wala pa tayong point 1 to point 2. So, at point 4 to point 1. So, point 4 to point 1, nagkakaroon ka ng heat rejection dyan. Okay? Heat rejection. So, at that heat rejection, meron kang tinatawag na constant volume. So, therefore, matitira is P4, B4 over T4 is equal sa P1, B1, T1. Constant na yung volume niya. So, cancel yan. Therefore, P4, T4, or lagay na lang natin dito, P1 na lang, is equal sa T4 over T1. Okay? So, from here, therefore, kukunin natin yung T4 natin. So, T4 naman natin, nakuha na natin, di ba? Yung ratio niyan. So, therefore, P4 is equal sa P1. Then, ano ba yung T4 natin? Di ba? T4 natin is equivalent dito. Di ba? Equivalent dito. Kung nakikita nyo. Ito, di ba? Equivalent yan dito. So, lagay natin yan dito. So, T1 RP over T1. So, therefore, cancel. T1 pala ay equal din sa RP. Okay? So, ayan pala yun. Okay? So, ano tong RP na to? Yung RP na to, sa ano yan ha? Tatandaan, ito yan sa volume. Okay? Dito. Dito lang tayo kukuha ng RP ha? Okay? Okay. Dito tayo kukuha ng RP. Okay? So, pag constant volume lang tayo kukuha ng RP. Huwag kayong kukuha dito. So, magkaiba yung value niyan. Pero, pwede nyong i-relate itong dito is equal dito rin. Yung ratio niyan. Okay? So, ganun lang. And then, next naman, na ano natin, is yung temperature. Sa ano? Nakuha na natin lahat ng temperature, di ba? May T2 na tayo, may T4 tayo, may T3 tayo. So, therefore, pwede na natin makuha yung efficiency. Okay. So, in that efficiency, so, okay. So, efficiency is equal sa E is equal sa work net over QA. So, laging ganyan yan, ha? Wherein, yung QA mo, okay. So, ito muna. Anin muna natin. Dito muna tayo sa QA pala. Okay, sa Q muna tayo dito. Dito. Okay. So, QA. So, since ito ay constant volume, ang nangyari, constant volume heat addition ka, therefore, QA will be defined as MCB T3, T2 pala, T2 minus T1. Okay? So, ayan pala siya. Yung, yung natin, Q added. Then, how about naman si QR? QR will be equal sa ilan? MCB pa rin yan. Kaso rejection na siya. So, mataas na temperature over maliit na temperature. So, T3 minus T4. Okay. So, ayan yung nangyayari. Okay. Ay, mali. Bakit ganun? So, ito, ano pala to? Mali yung ano natin. So, dapat, ano to? Dito kasi nang gagaling, di ba? Heat addition. Therefore, T3 to. Hindi yan T2. T3, T2. Okay? Correction lang, ha? Correction. And then, ito naman, magiging T4, T1. Okay? T4, T1. Okay? So, baguhin nyo na lang. Okay? So, ano lang? Namali lang. Okay? So, lagay natin dito, efficiency is equal sa QA minus QR over QA. Tama? So, therefore, 1 minus QR over QA.
Okay, so ayan ang efficiency natin. Lagay natin dito, 1 minus, anong QR natin? MCB T4 minus T1, di ba? QR natin. And then here, QA, MCB T3 minus T2. Okay? So, temperature natin siya i-derive. Equivalent yan sa 1 minus, so cancel yung MCB dito, cancel. So, matitira is si temperature. Temperature for minus T1 over T4, T2, minus T3 pala. T3, then T2. So, ngayon, gagawin natin to in terms of T1 lahat. So, T1 lahat yan. So, 1 minus, ito, ano yung value ng T4 natin? T4 will be equal this one. Okay? So, lagay natin dito. Okay? Board in the house. Oy, wait, hindi pala yun, iba yun. So, T1 RP, then minus T1. Okay? TikTok na tayo. And then, ito naman, T3 will be equal sa, ito. Diba? T1, RK, K minus 1, and then RP. Okay? So, lagay natin dito, T1, RK, K minus 1, then RP. Okay? Lagay natin dito ng parenthesis. Minus, ano yung T2? T2 will be equal this one. Okay? So, T1, RK, K minus 1. Okay? So, therefore, T1, RK, K minus 1. Okay? So, pwede na ba natin i-simplify? So, E is equal sa 1 minus, labas mo si T. Okay? So, therefore, RP minus 1. Over, ito naman, labas mo si T1. And then, labas mo si RK kasi pareha sila ng RK. So, RK, K minus 1. Okay? Over, multiplied by RP minus 1. Therefore, cancel si RP. Cancel din si T1. Therefore, lalabas yung equation mo. 1 minus 1 over RK, K minus 1. So, ibig sabihin, ito lang pala yun. Wherein yung RK mo is equal sa B2, B1. Okay? Or, kung may temperature ka sa ano, di ba? Ito kasi si B2 mo, ito si B2 mo equal lang sa B3 or B3 over B4. Okay? So, ito yung value ng RK mo in terms of volume. And how about naman in terms of ano tayo? In terms of RP tayo? Di ba? Sabi ko nga, ito yung RP. Okay? So, paano naman natin yung kung pressure ratio naman dito ang given. Okay? Dito sa compression. Dito rin sa compression. So, therefore, pwede pa natin ito i-derive from here. So, E is equal sa 1 minus 1 over RK, K minus 1. So, si RK natin, i-relate natin yan dito. So, kunin natin tong portion na to. Kunin natin yan. Yung na-derive natin kanina. So, therefore, T1 minus RP at the compression na naka-raise sa K minus 1 over K is equal sa RK, K minus 1. Okay? May T1 yan dito. So, cancel si T1. Cancel si T1, cancel si T1. Okay? So, therefore, ang mangyayari, since parehas yung exponent will be cancel. Cancel, cancel. Okay. Okay, exponent will be cancel. And then, ito, ano nangyari sa, natin, sa RK natin? So, ang mangyayari, hindi. Bakit? Exponent will be cancel. Okay, so ito pa rin yan, di ba? So, therefore, pwede ba natin itong i-relate dito? Di ba? Equal din yan dito. So, therefore, RK will be equal sa RK, K minus 1 is equal sa RP ng compression sa isentropic, K minus 1 over K minus 1 over K. Okay? So, by bago tayong efficiency in terms of RP, E is equal sa 1 minus 1 over RP raised sa K minus 1 over K. So, therefore, ito na yung efficiency natin in terms of RP. Yung RP natin, saan niya makukuha? Makukuha yan dito. Diba, in-explain ko na yan kanina. Okay? So, RP will be get here. So, from P3 over P2. RP yan. Or, pwede natin i-relate yung, natin, ang P3, P4. Ano yan? P2 saka P1.
Yan siya makukuha kasi compression eh. And then, ito, P3 over P4. Okay, tatandaan na. Ito yung RP natin sa gasoline. Okay, malinaw ba? Okay, so, ito siya, di ba? RP. Kung hindi binigay yung volume, hindi binigay yung ano, lahat ng volume hindi binigay, pressure lang ang binigay. Dalawang pressure lang. Okay, tapos RK. So, to get the efficiency, ito lang kailangan mo. Okay? So, finish na. Tapos ang laban. Or kung may RK ka, direkta na agad. Okay? So, gets na yan. Get na agad yan. Okay. So, okay, ganun lang pala yun. Okay, so, doon naman tayo sa ano. So, since na-derive na natin lahat ng ano, so, tatandaan na lang ha. Ito yung QA sa QR natin. Yan yung kadalasang lumalabas. Okay. And then, next natin is yung mahalaga, syempre, yung PMI, di ba? Yung PMI, hindi natin alam yun kung paano siya isolve. Kung RC-RK lang ang given, RP. So, masasolve natin yan by using derivation lang. Hindi natin kailangan magkabisado. Okay? So, ito. Alam naman natin na ang formula ng PMI, so yung PMI natin or pressure mean is the average pressure is equal sa work net over BD. Okay? Wherein, QNet na, itong QNet natin or work net is equal sa QA minus QR over BD. And then, etong QA natin, equivalent yan sa MCB T3 minus T2. Okay? Minus MCB T4 minus T1. Okay? Nagigets pa ba? Over. Ano ba itong BD mo? BD will be equal sa sweep kung ilan yung volume dito na initial, which is B1, over dito sa B2 or the RK, di ba? So, pag minusin mo yung B1 minus B2, so equivalent yan sa BD. Yan yung volume displacement. Therefore, B1 minus B2. Okay? So, meron na tayo yan. Okay, next. Next is, ito. Di ba meron na tayo mga value na ito? May mga value na tayo na ito ng T. Kasi kaya kinuha natin kanina. Di ba? So, labas natin sa MCB. MCB, labas natin. And then, ano yung T3 natin ulit? Pwede ba natin kunin dito? So, T3 will be equal sa, so, take ko na lang. So, T1, RK, K minus 1, then RP. Then, T2, T1, RK, K minus 1. Okay, so yan yung value ng T natin. Then, minus. Lagay natin T4. T4 is equal sa T1, RP, minus T1. Okay, so lahat yan, lahat naka-T1 na lahat. Labas natin lahat ng T1. Labas natin ng T1. Okay, so therefore, MCB, labas natin si T1. So, T1, nandito na. Okay? And then, ito naman, factor out natin si RK. Si RK dito sa loob. So, RK, K minus 1, then multiplied by RP minus 1. Okay? So, meron na tayo nito. Then, 1 ay minus, then lagay natin dito, RP minus 1. Okay? So, meron na. Okay? Gets na ba? Okay. So, malapit na tayo. Mabilisan lang pala ito eh. So, ito, napapansin nyo ba? May B1 dito. Kailangan ko matanggal yung B1 na yan. Ayaw ko niyang B1 na yan. So, divide natin both side by B1 over B1. Okay. So, may napapansin ba kayo dito? Ano to? Okay. So, parang familiar sa akin to. Okay. So, pwede ko ba itong i-convert tong CB na to? CB in terms of, di ba alam naman natin CB is equal sa R over K minus 1. Okay? So, palitan natin yan. So, R over K minus 1, then may B dito. Tama? B1. Okay? Then, T1. Multiplied by RK, K minus 1, then RP minus 1. Minus RP minus 1. Okay? Okay na. So, gets na ba? Gets it? So, from here, anong gagawin natin?
So, pwede ba natin tong i-ano? Di ba ito, MRT over B is equal sa, di ba, PB1 is equal sa MRT1. So, therefore, pressure is equal sa MRT1 over B. So, equal din yan pala yan dito. So, pwede natin lagay pala pressure 1. Okay? Yan yung initial pressure over K. Tama? K minus 1. Okay? So, meron na tayo yan. Over K minus 1. And then, napapansin nyo ba dito? Yun, over pa pala yan. So, 1, ito yan dito. 1 minus B2 over B1. So, ito ba, napapansin nyo ba? Itong part na to. May parehas siyang RP, saka RP. Okay? Parehas na RP. So, pwede ba natin ilabas yan? Gawin natin RP minus 1 dito, na nakaano. And then, labas natin dito, RK, K minus 1. Then, dito, may minus 1 na dito, sa labas. Okay? Ganun din yan, di ba? Okay. So, over 1 minus B2 over B1. Okay. So, pwede pa ba lang simplify ito? So, simplify natin. P1 over R K minus 1. Then, naka-quantity ito, RP minus 1. And then, lagay natin dito, RK K minus 1, na may minus 1 dito, over, ito, simplify natin to, ano ba to? Diba, equivalent yan sa kabaligtaran ng RK, so 1 over RK. So, simplify natin dito, so therefore, magkakaroon ka, so cross-multiply mo to dito, so RK, magkakaroon ka ng RK minus 1 over RK. So, ito na yung final na PMI natin, pressure mean. So, therefore, ito na siya. Lagay ko na dito. So, pressure mean will be equal sa P1, tapos may RP ka, minus 1. And then, lagay natin dito, RK, K minus 1. Then, may minus 1 sa loob, over. So, mag-multiply pa pala tayo dito ng RK. Na may RK na kasi, ito naangat na to eh. Umangat na yan. Then, ito, RK minus 1. And then, K minus 1. So, therefore, ito na yung formula natin. Sa pagkuha ng pressure mean, kung wala kang mga value kung wala kang value na ito, QA saka QR, wala kang BD, meron kang RP saka RK, may pressure ka. So, direkta. Solve agad ang given mo. Diba? So, ayan lang. So, tignan natin kung paano natin i-apply to. So, mamaya magbibigay tayo ng mga problem. Okay? So, ito kasi, diniderive ko to kasi nga, wala kasing kadalasang gumagamit na ito. So, kailangan nating kumbaga, i-derive natin to sa mga tao. Pakita natin kung paano siya ginagamit. Okay? Ito kasing pressure mean natin nito, yan yung pressure na nanggagaling dun sa natin, sa gasoline engine natin. Okay, yan yung average pressure na nasa loob niyan. Okay? Kung meron kang, ito kasi magagamit mo sa design kasi ito eh. Sa design. Okay? So, yung K mo, nakadepende kasi sa K yan. Nakadepende yan sa kind of gas na nasa loob ng nasa loob ng makina natin. So, nakaka-apekto din yan. Okay? So, ayan lamang po. So, pag-solve tayo ng mga problem regarding auto cycle, and then, ano pa bang nakalimutan ko na So, sige, balikan ulit natin. So, RK is equal sa, tatandaan RK will be equal sa B1 over B2. Okay, tatandaan yan. Okay. And then, ito pala. Okay, so tatandaan pa ulit. Ito pa. So, from here, meron tayong from here to here, yan yung tinatawag na ito, BD. Tama? BD. So, since there's a original volume from here, so, ito, pwede ba natin itong tawagin na, Since may clearance to, may clearance mula dito hanggang dito. So, clearance yan. So, C. So, ito yung clearance volume na tinatawag natin. So, but in that clearance volume, pwede natin i-derive yan. So, equivalent pala yan sa CBD. Okay? CBD pala yan. Okay?
So, ilagay natin dito. So, B1 will be equal sa, ito siya, di ba? B1. B1 will be equal sa, pag i-compute natin, so, i-add natin tong BD, add natin tong BD yung nasa loob, mula dito sa 0 na to, sa 0 line, to here is B1. Okay, so therefore, BD plus yung clearance volume mo, which is equal sa CBD, clearance, CBD. Okay, then B2 will be equal mula dito hanggang dito. Tama? Mula dito hanggang dito. Ayan yung B, yung CBD natin. Therefore, CBD. Okay, so simplify this equation. So, labas lahat si BD. BD, so 1 plus C over C, BD. So, cancel si BD. Therefore, magkakaroon ka ng RK mo will be equal sa 1 plus C over C. Kung wala kang given na volume, meron ka lang clearance. So, in that clearance, magagamit mo yung RK. Okay? Or, vice versa, kung may RK ka, makukuha mo si C. Okay? Si C, yung clearance mo. Okay. So, from here, so, yun lang yung mga pwede natin makakompute dito. Okay, sa gasoline engine natin. Ano pa ba nakaligtaan ko? Meron pa ba? So, i-ano natin, i-recall natin. Ano pa ba? Ang ano natin. Okay, so, ito pa lang ano natin. Okay, additional info lang. So, tatandaan, kapag may K tayo na binigay, sabihin natin yung K. K ng air, laging tatandaan, K natin is 1.4. Okay. But pag sinabi dun sa ano, sinabi sa problem na ang K mo is equal sa tawag doon hot air. So hot air will be equal sa 1.3. Laging tatandaan yung mga value na yan, ha? Okay? So gasoline engine. So dalawa lang ang pwedeng K na value dyan. Ito. Pag sinabing hot air, 1.3. Pag cold air, 1.4. Okay? So ito, diatomic to. Diatomic din. Okay? So, dyan siya na-derive. Okay? So, na-derive na natin yung ano, yung mga kailangan dito. So, ano lang tayo? Tawag doon, continuous lang ang ano natin. So, may kalimutan pa ba? So, ito. Ano pa ba? Wala na ata. O, sige. Ano na tayo? So, proceed na tayo dun sa problem. Tapos, solve tayo ng marami. Okay, regarding nung sa auto cycle para mas maintindihan natin. Okay? Okay, so patuloy ko na tong video and then thanks and goodbye. Okay? Okay guys, ha? So tandaan yung formula, ha? Okay. Cut.